Halos 10 oras na ng gabi nang bumalik kami sa morgue dahil sa natagalan ang pagpapagawa ng kasket na kailangan nating iserbisyo para sa ating namayapa dahil sa may katangkaran nito. Dahil ibang lahi ito. Kailangang ayusin mabuti saan ihiga ang ating namayapa. Minsan kasi may mga hangin na nakapaloob sa ilalim ng mga tela. Kailangan tanggalin ito para hindi siya nagmumukhang lobo kapag ihiga na ang ating namayapa. Kailangan maging maayos ang lahat para sa namayapa. Hindi ganon kadali ang pagsasaayos ng mga namayapa. Alam naman natin lahat na kapag nagamot na ang ating patay, katigasan na ito. Kaya hindi normal ang paglalagay ng mga damit. At kahit na namayapa na po ito, kailangan kompleto ang suot niyang damit mula pang itaas hanggang sa pangloob hanggang sa pagbaba. Para rin siyang normal na tao na nakahiga lang. Parang lumalabas na nakapikit lang ang kanyang mata na parang nakaidlip lang. Yun bang kakikitaan mo ng payapang paghimlay? Kaya simula sa taas hanggang sa baba, kailangang mitikuloso ang pag-aayos. Kung pwedeng walang lukot mula sa kanyang damit hanggang sa kanyang pantalon. Kung ano ang normal na sinusuot ng isang buhay, dapat ganun din ang kalalabasan ng ating namayapa. At sa pagsusuot ng mga damit sa ating mga namayapa, marahil ay alam na ng lahat at karamihan. Kailangang guntingin at hatiin ang likod para may suot ng maayos sa katawan ng ating namayapa. Ang paggagamot ay kayang gawin ng isang tao lamang, pero ang pagsusuot ng kanyang damit, mas mabuti kung medyo marami at tulong-tulong. Dahil nga sa hindi normal ito, syempre may katigasan na. So mas maganda kapag maraming nagtutulungan para maiwasan ang pagmamadali at paghabol sa oras. Lalo na kung tinakdaan ng oras ng pagbuburol. Mas mabuting maayos na maayos pag alis sa morgue. Kaya bago ito takpan ng takip ng ating kasket, kailangang suriin mabuti yung kasket na paghihigaan nito hanggang sa pagsusuot ng damit para masiyahan yung mga pamilya na sisilip sa ating namayapa. Pagkatapos may saayos ang lahat ng kanyang pagdadamit, ay oras na para lagyan ng make-up. Kailangan hindi gaanong makapal, hindi naman pwedeng sobrang nipis. Kailangang saktong-sakto lang. Yun bang parang normal na tao lamang? Hindi rin kasi ito pwedeng hindi make-upan kasi may pagkakataon na hindi na normal ang kulay nito. Kaya ang isa sa pinakadapat inaayos sa pagbuburol, kuna ay ang damit. Sundan ang bawat kuhit. Yun bang para siyang plinansya. Tapos kasunod nito ay ang pagsusuri sa kanyang make-up. Dahil ito yung unang tinitignan ng mga pamilya na sisilip. Ito ang isa sa pinakamalagang parte ng pag-aayos ng ating namayapa. Sa tagal na rin natin sa funeral industry, alam na natin yung mga bagay na kailangang iwasan at yung mga bagay na kailangang panatilihin para sa kasisiya ng ating pamilya at mga taong naiwan ng ating namayapa. Sundan ang kwento ng isang taong nagbigay ng wagas na pag-ibig mula sa isang dayuhan para sa kanyang mahal na kabiyak na nanatiling nagmamahal hanggang sa kanyang payapang paghimlay. Mula po sa pamunuan ng Precious Funeral, ligayang paglalakbay.